Hello, no. So ngayon, no, ito ay patungkol sa ugali na bawat Kristiyano, no, na pinag-iingat tayo ng Panginoon na hindi natin ito gagawin. Marami kasi mga tao sa atin dito, no, na very proud, no, na dahil nga sila ay mga Kristiyano at nakakilala sa ating Panginoon. Sa bagay, sinabi naman dito sa kasulatan, no, na kung may ipagmamalaki ang isang tao, ipagmamalaki niya nakakilala siya ng Panginoon, nakilala niya ang Diyos, or tumutupad siya sa kalooban ng Panginoon. No, yun ang pagpagmalaki ng bawat tao. Dito sa kasulatan sa Lucas chapter 12 verse 1 hanggang 3. Dito muna sa verse 1, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, mag-ingat kayo sa pampaalsa ginagamit ng mga parisiyo. Pampaalsang ginagamit ng mga parisiyo. Ang tinutukoy ko ay ang kanilang mga pagkukunwari. No? So, sino ba ang parisiyo sa modern day ngayon? Ang parisiyo kasi sa modern day ngayon, sa akin lang, no, sa palagay. Ang parisiyo modern day ngayon, itong mga taong Kristiyano. No? Inutusan ng Panginoon ang bawat tao na nakikinig sa Kanya kasi nga sinabi ng ating Panginoon, di ba? Pinagpapala ang mga tao nakikinig sa salita ng Diyos at sa tumutupad nito. At tumutupad nito. No? So pinag-iingat ng bawat tao, pinag-iingat ng Panginoon ang mga tao nakikinig sa Kanya at tumutupad sa Kanyang salita na mag-ingat kayo sa pagpaalsa ng mga parisiyo, which is hypocrisy. Itong hypocrisy naman o pagkukunwari, madalas at makikita natin ito sa mga simbahan or templo or sinagoga. Marami ito. Hindi lang 2, 3, 4 millions of people na mga taong gumagawa nito na hindi nila namamalayan na sila pala ay mapagkunwari. So itong mga bagay na ito ay mahigpit na tinututulan or inaayawan ng ating Panginoon. Kasi nga ang ganitong klaseng uri, isang uri ng kasalanan na hindi namamalayan ng bawat Kristiyano na sila pala ay nagkasala sa paningin ng Panginoon, which is hypocrisy. Maraming mga tao no na they are praising God sa loob ng mga simbahan. They are worshiping God. Umawit sila ng mapapuri sa Panginoon. Pero sa kinaloob-looban nila, hypocrites. Makikita natin sila na madalas sa loob ng simbahan, ginagawa yan. Pero paglabas ng bahay or labas ng simbahan, balik sa dating gawi, balik sa dating bisyo, barkada, o lahat ng uri ng kasamahan na tinutukoy or binabanggit dito sa kasulatan na mahigpit na inaayawan ng ating Panginoon. Mga anak, suwail sa magulang, mga walang galang at walang respeto, lahat ng uri ng masama na nakakarumi sa isang tao na lumalabas sa bibig ng bawat tao ay ginagawa nila. So ito ba ang tinatawag nating kinalulugdan ng ating Panginoon? Kung sakali man natingin mo sa sarili mo na ginagawa mo sa loob ng simbahan, you are praising God, worshiping God doon sa simbahan, suriin mo na maigi yung buhay mo. Baka na makita ka lamang na malinis sa labas ng iyong plato at baso, pero ang loob nun, marumi. Baka hindi mo namamalayan. Dito sa chapter 12, verse 2, sinabi dito, walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Kung itong mga bagay na ito, tingin mo ay nalilihim at natatago mo, sa paningin ng Panginoon, ito ay nalalantad at nabubunyag at kitang-kita ito. Mas kita pa ito sa liwanag, sa sikat ng araw. Kaya walang natatago nito. Kung tingin mo ay nasa sikreto ito. Marami kasi mga tao no, na very proud sa kanilang mga sarili. They are Christian. Nakasuot ng mga uniforme or mga damit na galing sa simbahan, naglalakad sa mga marketplace, sa maraming mga tao. Tapos sa loob ng isip at puso nila para makita sila ng mga tao na relihiyoso. Yung mga tao naman, minsan dala-dala nila Biblia na lakad-lakad sa maraming mga tao. Pero ang loob ng puso at isip nila, para makita sila ng mga relihiyoso, na matuwid sila at makita ng isipin nila no, na para makita kami ng mga tao no, na relihiyoso kami, may takot kami sa Panginoon, nagsumasamba kami sa Panginoon. Huwag ganun. Rigid hypocrisy. Baka ang iniisip mo no, yan ang magpapahamak sa iyo pagdating sa dulo. Kaya nga sinasabi dito sa Lucas chapter 12 at chapter 11 ng Lucas verse 44, sinabi dito, kahabag-habag kayo sapagkat para kayong mga libingang walang tanda
kaya't nalalakaran ng mga tao ng hindi namamalayan. So kabag-habag, so mag-ingat tayo baka ang iniisip nating liwanag, kadiliman pala. No? Mag-ingat tayo. Kasi minsan ang isip at puso natin ay siyang nagpapahamak sa atin. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, di ba? Ang pinakasinunggaling sa lahat ay ang puso ng bawat tao. Minsan kasi, ano ba yung naunay. Minsan napapahamak tayo sa sarili nating takbo ng isip at puso natin. Kasi nga ito ay pinakasinungaling. Minsan nga kasi iniisip natin na matuwid ang isang bagay para sa atin pero yun pala baluktot. Minsan kasi ang dinadaanan natin ay tumutumbok patungkol sa buhay na walang hanggan, yun pala, ending pala nun is katapusan at kawalan at kaparusahan, kapahamakan. So mag-ingat tayo, no? So religious hypocrisy, maraming mga Kristiyano na gumagawa nito. Hindi lang dalawa, kundi millions of people. Ito ang pinakakasalanan no na hindi namamalayan ng bawat tao, ng mga Kristiyano, na kanilang mga ginagawa. Ito ang kasalanan. Maraming mga tao no na nakikita mo na alam nila yung Biblia. Nagbabasa sila ng Biblia. Kaya dahil doon, nagiging hypocrite sila, nagiging mapagkunwari, nagiging proud. Ang gusto ng ating Panginoon ay magpakumbaba at huwag tayong magiging mapagmataas. Kasi ang Diyos sumasaliksik sa bawat puso at isip ng tao. Kung minsan kasi ang iniisip mo, kung akala mo, itong mga bagay na ito ay nalilihim, ayon dito sa kasulatan, walang lihim ng hindi nalalantad at walang tinatago ng hindi nabubunyag. Ang lahat ay lantad sa paningin ng ating Panginoon at kitang-kita ito at maliwanag pa ito kaysa sa sikat ng araw. Kaya mag-ingat tayo no sa ating takbo ng isip natin, baka pagdating ng araw, sasabihin natin na nalilin lang tayo kung saan huli na. Useless ang lahat ng pagsisikap ng isang tao upang magiging matuwid. Useless or magiging useless ang pagsisikap ng tao dito sa mundong ito upang paglingkuran ng Panginoon kung napapahamak naman siya pagdating sa panahon dahil nga lang sa pagkakamali na hindi niya namamalayan. Reject hypocrisy ayon dito sa kasulatan. Amen.